Kung si Marcos nakikinig sa sitwasyon, siya ay hindi bangag, siya ay nakikinig sa agos, yung pagbagsak, yung disapproval rating, tsaka yung kanyang approval rating, yung trust rating niya, bagsak talaga. Aba, matindi po yan. No? Dapat aware na dyan si Marcos na it's about time makinig siya sa sigaw ng taong bayan. Sa performance niya, sumadsad din sa 25% mula 42% ang trust rating o yung mga nagtiwala sa Pangulo. Tumaas din sa 54% ang distrust o nawala ng tiwala sa kanya. Matitindi nyo yung approval, disapproval, trust and distrust rating, kahit saan tingnan mong anggulo, bagsak si Marcos. Walang tiwala ang taong bayan sa kanya, ayaw na ng approve. Ngayon, ito po titingnan natin. Pag ang presidente po, ganyan ang lagay, baka magkaroon po tayo ng leadership vacuum. Kasi yung kanyang mandato ay nawawalan na ng tiwala ang taong bayan na kung saan saka siya nakakuha ng mandato. And we all know yung mandato niya ay galing kay BP Sara. Alam naman natin ba't ito nanalo eh. It's because of BP Sara. Diba? Kung hindi naman siya sinuportahan ni BP Sara, hindi ito mananalo, hindi ito makakabalik. Ngayon, bagsak pa ang rating, bagsak pa ang approval, bagsak ang trust rating. Anong mangyayari dyan? Yung mandato niya bawas na bawas na. Legally, yes, he is the president. But of course, power comes from the people. Tatandaan natin, lahat ng kapangyarihan ng leader, pag wala ang suporta, there is a possibility magkakaroon tayo ng parang vacuum of leadership. Yung nandoon na leader is just a title. Pero walang backup ng tao, walang suporta ng taong bayan, and that is very dangerous for President Marcos, and that is very dangerous also for the Filipino people. Kaya napaka-importante nito, Marcos, na ibalik mo ang tiwala ng taong bayan. Kasi delikado nga para sa'yo, delikado pa rin sa buong Pilipinas. Hindi po pwedeng magbibingi-bingihan ka and palalagpasin mo tong sitwasyon na ito. Kasi may mga bagay-bagay na hindi mo pwedeng dadaanin lang kay Claire. May mga bagay-bagay na hindi po pwedeng dadaanin mo lang kay Torre. May mga bagay na dapat talaga nakikinig ka. Katulad na lang nung pagpapadrag test. Marcos, that is a very big thing. Kahit anong sabihin ng mga kakampi mo, kahit anong paliwanag na gawin ni Claire Castro, kahit anong paninira na gawin ni Claire Castro kay Duterte, the fact remains that people think that you are an addict. Totoo or hindi, that is not the issue. The issue here is the trust. You cannot bring back that trust na meron ka na ibinigay sa'yo ng taong bayan unless you take the drug test. Hindi ka masasalba ni Torre, hindi ka masasalba ni Claire, hindi ka masasalba ni Boying, huwag ka magtago sa pantalon ng kung sino man, huwag ka magtago sa saya ng kung sino man. Harapin mo so that you can solve the problem. The more kang tumakbo, yung distrust rating na yan, babagsak pa yan. Takbuhan mo ng takbuhan ng problema, babagsak at babagsak yan. And all you have is the title and of course yung makinarya, yung pera ng taong bayan. Pag naubos yung pera ng taong bayan, how can your title hold on? That will be the problem. Next thing you know, baka mamaya the military, maybe the politicians, bibitaw na rin sa'yo. Diba? So, makinig ka sa taong bayan. Yan ay maliwanag na sigaw ng taong bayan. Yan po ang iniiyak ng taong bayan. Yang distrust rating, yang distrust nila sa'yo, yan ay sigaw ng bawat Pilipino, iyak ng bawat Pilipinong nagugutom. The least thing you could do is to cover up that with Boying Rimulya,
John Vic Remulla, Abalos. Walang mangyayari dyan. Maniwala ka, BBM. With all the support, with all the pagtatanggol ni Claire sa'yo, you're still going down. Bakit duwag ka eh? Tumatakbo ka sa katotohanan. Being a leader should face the problem. The more kang tumakbo, the more nakikitaan ng taong bayan that you are weak. Kung bumaba ang ratings ng Pangulo, tumaas naman si Vice President Sara Duterte. Umakyat sa 59% ang approval rating ng Vice Tingnan mo tumaas ng 59%, tumaas si BP. noong Marso mula sa 52% noong Pebrero. Ang kanyang trust rating tumaas sa 61% mula 53%. Wala pang komento rito sina Pangulong Marcos. Wala talaga siya makukomentaryo dyan. Alam mo yan, big turnaround yan. Bakit? Kumbagat sa basketball, na-shoot mo na dapat yung bola, kaya lang nag-traveling ka. At because of your traveling, nakashoot yung kalaban, naka 3 points pa. So that is not just 3 points ang nawala sa'yo or 2 points ang nawala sa'yo. That is a 5-point swing. Kung titingnan natin sa basketball, why? Because you lost 2 points at yung dahil doon naka 3 points yung kalaban. So that is a 5-point swing. Same thing here. Bumagsak ka tapos tumaas si BP Sara, malaki po yun. Now, BBM, you have a problem. If you will really analyze this, yung mandato mo galing sa taong bayan, wala na. Or bumababa na. Kumbagat sa isang sakit, you are in an emergency case. Hindi pwedeng pupunta ka kay Claire at gagamutin ka. Hindi pwedeng pupunta ka kay Tory at may pahuhuli ka. Pumunta ka na sa emergency section para magamot yung sakit mo. Ganyan yan, nasa emergency section ka na. Delikado ka dyan, Marcos. Okay, hindi tayo nagbibigay, baka sabihin, inciting to sedition. We are just talking about facts. You have a problem and the Philippines have a problem. The Filipino people is crying out. Diba? So, yan? Dapat sagipin na yan. VP Sara. Pero tingin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong, nag-backfire sa Administrasyong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nakadagdag pa ang Senate hearing na pinangunahan mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee. See here, a house fragmented. No? Practically, it's the Marcos family going up against each other, and ito may malaking epekto to, no, doon sa perception ng mga taong bayan, particularly doon sa solidarity. Pinapakita rin daw sa survey na malayo ang mga sinasabi ng Malacanang sa nararamdaman ng publiko, partikular sa usapin ng inflation at trabaho. Pagdating kay VP Sara, bakit naman kaya tumaas ang numero niya kahit halos isang buwan siyang nasa The Hague, Netherlands? Tingin ni Calilong, posibleng nanaig sa mga Pinoy ang ipinakitang atensyon ni VP Sara sa kanyang ama. So, syempre, family-oriented pa rin tayo, and naipakita nga dito ni VP Sara Duterte that she was and she, as the daughter, will have to be at the side of her father. Sa pareho ring survey, nabawasan ng 8 puntos ang Lahat bagsak. Marcos bagsak, Chis Escudero bagsak, Martin Romualdez bagsak, si BP Sara taas. Pag hindi pa naman kayo nakinig dyan, kabobo na ng political strategist ninyo. Kabobo ng political advisor ninyo. Huwag kayong alam mo, Marcos, huwag ka maniniwala dyan. Baka mamaya, niloloko ka ng mga tao sa paligid nila, ikaw, nakikinig ka ng nakikinig sa kanila, habang yung mga tao sa paligid mo nangungurakot. Hindi po tayo nagbibintang but that is a possibility. Kasi lahat ng diskarte mo, Marcos, mali eh. And if you will look at it, sabla yung mga nagpapayo sa'yo. And possibly, because of that, namamayagpag yung mga nakapaligid sa'yo, tuloy-tuloy nagtatrabaho sa kurakot. Again, hindi tayo nagbibintang. But that happened before.
sa isang politiko, sa isang presidente na inutil yung presidente at ang nagpapatakbo yung nasa kapaligid. Mag-iingat ka, Marcos. Because what you are doing is a dead end. Is a political suicide. Kaya nga kung ako anak mo, ako si Sandro, sisisantihin ko yung mga nakapaligid sa'yo na mga political advisor. Mali yan binibigay sa yung payo. Kung ako anak mo, kung ako si Sandro, pag sisisigawan ko yung mga tao sa paligid mo, pagbababatukan ko yan. Mali yung binibitawan nilang diskarte para sa'yo. At sinong bumabagsak? Ikaw. Sino ang nangkikinabang? Possibly, sinong nakikinabang sa pera? Possibly, sinong nakakakurakot?